Vibe check. Alam mo, artista ka talaga. At dahil nga kasama nyo kami dito sa With Due Respect at ito ay isang year-end special, palitan muna natin itong segment natin bilang accountability check o pagpapanagot May ganyan sa mga dawit sa irregularidad sa flood control projects, pati na rin sa insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget. Tama ka, Cleve. May mga nakasuhan at nakulong ng personalidad kaugnay ng mga peking proyekto. Pero hanggang ngayon, parang mga small fish o nasa ilalim lang ng food chain ng mga napananagot. Alam naman natin na matagal na hinihintay ng publiko, lalo't lalo ng Hulyo pa lang na inutos ni President Bongbong Marcos ng investigasyon sa anomalya. Eh yun na nga, Carlo. Pero puro investigasyon at rekomendasyong kasuhan na lang ang nangyayari. Tapos parang wala pa rin nangyayari dun sa live stream. Well, isang beses, nakapanood ako isang beses. Pero yun nga, sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI, dahil pwede naman palang humiling ng executive session ang mga resource person, eh mauulit pa ba ang malalaking pagkilos para lang mapabilis ang investigasyon? Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Ayan, di ba? Pero pagka sa bahay niyo yung Noche Buena, ganyan ka din magsalita sa atin. Oo, tsaka habang harap yung lechon. Kamusta ka dyan? Ang ganda ng broadcaster voice. Kaya nga, parang hirap talaga sundan pag si Zandro ang kasunod mo Kasama sa mo, diba? prompter. Oo, pero happy, i-welcome natin kasi guest daw siya. Oo, Guest daw siya dito sa With Due Respect, diba? Pero anong tingin natin doon na dahil nga may mga inusad yung investigasyon ng flood control projects nitong isang buong taon, diba? At sabi natin, accountability check ito. So, tingin ba natin na nagkaroon ba ng kahit papaano road to accountability? Ako, siguro kung usapin ng accountability, baka pwede nating simulan sa punot dulo, no? Wala naman talaga masyadong pinag-uusapan, walang traction yung usapin ng flood control, hindi pinaputok ng ating presidente yan sa zona niya. So, alam ko may mga ugong-ugong na may mga tanong na tungkol sa flood control, pero malaking bagay na broadcast mismo ng Pangulo. Eh, sabi pa nga niya, mahiya naman kayo sa mga dawit dito. So, Hulyo yan, di ba? July pa lang. At saka kasi, nung panahon din yun, sunod-sunod yung bagyo. Tapos parang May habagat pa. May habagat pa. Tapos parang araw-araw, lagi tayong binabaha. Kaya siguro napatanong na rin ng Pangulo at mismong taong bayan, hala, ano nangyayari sa bayan natin? Ba't ganito? Doon na nga tumambad yung flood control. Yes, 'di ba? And then pagkatapos niyan, binuksan na nga, 'di ba, sa utos ng Pangulo yung Independent Commission for Infrastructure ICI na yan ang binantayan natin ng nakaraang mga buwan kung ano yung usad ng mga investigasyon, 'di ba? So kasalukuyan na ngayon ay na-aresto na si Sara Diskaya, 'di ba? Isa yan sa mga pinakamalaking development dito sa maanumalyang flood control project kasi nakita naman natin na isa sa mga pinakamalaki talagang nakinabang ay yung mga kontraktor. And if you can also recall, no, sa national survey din ng WR numero, number 2 sa tingin ng ating mga kababayan na ang dapat naman talagang managot sa flood control projects na to, yung mga kontratista, kagaya ni Sara Diskaya. So mukhang I think meron namang isa sa mga Christmas wish granted ng ating mga kababayan. Oo, kasi alam mo yun nga napag-usapan din this year, yung parang masyadong na-vilify, masyadong napasama yung insertion, yung idea ng insertion. Pero kung titignan natin itong idea ng insertion, ito'y paraan para maamyendahan yung panukalang pambansang budget at hindi siya necessarily masama dahil nga ito ipinapasok ito para nga mabago yung inallocate na budget para sa isang departamento o para sa isang proyekto. Pero ibig sabihin hindi naman ito kapag inilipat o dinagdagan, binawasan yung panukalang budget, hindi naman ibig sabihin nun na may nakikinabang na kagad. Na automatically ay irregular. Ang masama ay kapag ito'y nagagamit o napupunta sa bulsa ng kung sino man na hindi naman dapat nandoon yung pera ng taong bayan. So kumbaga, Zandro, parang sinasabi mo, case-to-case basis, tignan natin ano ba yung mga proyektong in-insert, di ba? May kapupuntahan ba yan? Doon natin masasabi kung ito ba ay isang insertion na for the better o pwedeng insertion na for the worse, di ba? Or for the bulsa. For the bulsa, di ba? Ano nga din, di ba? Itong taon na din ito, una nating nakita
yung pagbubukas ng BICAM, yung pagla-livestream, Ayan. napaka makasaysayang development ng pag-uusap ng House at saka ng Senate dito sa budget. Kagaya nga ng sinabi ni Zandro, diyan natin nakita yung insertion ngayon, di ba? Nakita natin na meron naman palang mga insertion na hinihiling ng mga members ng BICAM dahil may katuturan. Halimbawa, yung PhilHealth. Diba? Yung gusto mong ilipat yung ilang mga savings mula sa DPWH, ibalik natin sa PhilHealth. That's also a form of amending di ba? The budget. At speaking nung Open BICAM, pasalamat din tayo dahil nga binuksan na siya. Sa tinagal-tagal kong nagko-cover ng Senado at ng Gano'n Kamara. nakatagal yan, Zandro? Age 1 year. reveal. Pero sa tinagal-tagal ko na, siguro I started covering mga 2016 o 9 years. Sa 9 years ko siyang kino-cover itong proseso ng pambansang budget. Ngayon lang. Ngayon siya lang binuksan. talaga. Oo. Kadalasan, mag-aabang lang kami sa labas ng kung saang hotel sila nagbabaycam. At hindi namin napapakinggan, hindi namin naririnig, hindi namin napapanood kung ano yung nangyayaring pag-aamyenda doon sa, or pagpapaisa, pagiging isa ng bersyon ng Kamara at ng Senado. Ngayon lang to, dati-dati, minsan mag-aabang kami, hindi pa sigurado kung may Kung may magpapa-interview. lalabas at O magsasalita, di ba? So, di ba? So At least, personally, di ba? May Oo, ibigay na natin to doon sa mga kongresista at senador na talagang nag-push para nga mabuksan sa publiko itong BICAM. Bukod sa malaking pasalamat natin sa mga kongresista at mga senador na nag-push niyan, magpatupad na live stream, no, ay yung Open BICAM, yung taong bayan din talaga na lumabas at na tumaya na sabing gusto naming makita yan. So kasi it goes both ways. Palang feeling ko kung wala din pressure mula sa madla, baka hindi rin na susugan yung Open BICAM. Yes, so kasama din nga talaga sa storya na itong taon na ito, bukod sa yung accountability check ng mga institutions, malaki din yung naging papel ng ating mga kababayan para talagang magkaroon ng buhay na accountability checks across our government institutions. So, may napala yung ating mga kababayan sa kanilang pakikilahok sa iba't ibang proseso. No? Makakasama natin at kaibigan natin halimbawa sa People's Budget Coalition na talaga naglalabas ng kanilang mga suwestyon na magpapaganda ng budget. Yung mga nakilahok sa mga ilang protesta nitong taon na to. No? So, may nakapuntahan yung boses, yung enerhiya na inilabas ng mga kababayan natin na makialam dito sa budget ng ating bansa, pati na din dito sa anomalyang flood control projects, diba? So it's not so bad after all. May silver lining. May maganda pa rin kinahinatnan. Ang sarap kasi ng mga nakain ko na ng Pasko. Kaya ano may mga nakaano ng Pasko? Kaya parang ngayon nire-review mo, papareflect ka, 'di ba? Na yes, ang dami talagang challenges din kasi nga talaga namang nakakasakit ng puso nung unang inilabas Paano ba yan? nung inilabas ni President Marcos yung issue ng katiwalaan na to. At marami sa ating mga kaibigan ko na lang din na parang nawala ng pag-asa. 'Di ba? Pero pag ni-reflect mo din, naka-fight back naman, nakabalik naman din na okay, may mga kaya tayong gawin unti-unti, no? May mga reforma sa budget process mismo, 'di ba? May konting pag-usad naman doon sa ating panawagan na lahat ng sangkot ay dapat managot, pero syempre patuloy tayong nagbabantay. Yes. At doon nga sa usapin ng accountability check, nabanggit natin na may mga kontratista nang nakulong. Pero syempre huwag din natin kakalimutan yung mga katuwang ng mga kontratista na yan. Oo, Yung mga halal ng bayan at mga empleyado ng pamahalaan na nakiisa. Na baka ilan sa inyo ay nag-celebrate pa ng masarap na Pasko, ay sana huli niyo na yun. Pero, diba? Oo, pero Nawala sa pilitan. Nawala sa pilitan. Hindi ko sinasabing wakasin natin sila kasi yun nga. Pero rin naman, hindi naman din ibig sabihin bawal na mag-celebrate. O syempre magbabagong taon, di ba? Pero dapat yun nga. Dapat ang New Year's resolution nila mahiya. Oo. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. True. O Pangulo na mismo nagsabi niya. Pero yung pagbabanta po ni Carlo, the views and the opinions Ang of sinasabi Kay Carlo Carlo lang. Okay lang. I will die on that hill. Dahil masarap na Pasko nyo na kung nagnanakaw kayo sa bayan. Ayan.